Dominant Protector. Credit to the author. 6,551-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ako, si Natalie, ay maaaring maging pabigat sa nakababatang kapatid ni Terence, pero wala nang iba pa ang makakagawa nito. Gaya ng inaasahan, ang misyong ito ay nangangailangan pa rin ng tulong ng maliit na senior sister na ito. Sige, mauna na kaming tatlo. Mag-ingat kayo. Agad na umakto si Natalie na parang isang maliit na senior sister, tumango at tinapik ang balikat ni Terence. Ayaw niya talagang matalo. Nagkatinginan sina Ruyan at Frida at walang masabi. Pareho nang nakapagdesisyon sina Terence at Natalie, kaya gagawin na lang nila ito. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ako. Mag-ingat ka sa pagbabalik. Masusundan mo ang mga markang iniwan ko pagbalik mo. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay at ginamit ang kanyang purong chi upang gumuhit ng palaso sa isang hindi kapansin-pansing lugar. Pupunta ako sa direksyong ito maya-maya. Bigyang pansin ang mga palaso sa daan. Sige, tatandaan ko yan. Balik muna tayo. Sumakay si Natalie sa kanyang kabayo at kumaway kay Terence bago umalis kasama ang magkapatid na Meyer. Ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamay sa tatlo at inutusan ang 5 spirit beast na sundan sila upang maiwasan ang anumang panganib. Pinalapit ni Terence ang 2 pang spirit beast para amuyin, mayroon ngang napakahinang amoy dito. Bilang isang eksperto sa pagtatago ng mga bakas nito, ang pangamoy ng maliit na spirit beast ay mahusay. Ang direksyon na pinili ni Terence ay kung saan ito natagpuan ng spirit beast, ngunit hindi dapat ito ang pugad sa gitna. Malamang na ito ang direksyon kung saan nanggaling ang 10 biohuman. Maaaring may makita sila kung maglalakad sila sa direksyong iyon. Hindi niya inaasahan na ganito kabilis umunlad ang Central. Bago ito, nakikipagtulungan pa rin sila sa Spirit Beast Clan, at ngayon ay direktang iniabot na nila ang kanilang mga kamay sa mistiko na dagat. Base sa mutisayo ng mga biohuman, malamang na nakakuha si Central ng maraming genes ng Spirit Beast sa katimugang isla. Ang mga gene pa lamang ng mga ordinaryong Spirit Beast na ito ay mayroon ng ganitong epekto. Kung talagang nakuha niya ang mga gene ng Vermilion Bird at ng iba pa, mapapahamak siya ng husto. Ang mga kadugo ng 4 na dakilang elder ay tiyak na mga dekalidad na nilalang sa angkan ng mga Spirit Beast. Gayunpaman, dahil sa kanilang lakas, imposibleng makuha ng sentral na pamahalaan ang mga gene mula sa kanila. Gayunpaman, ang mga miyembro ng 4 na dakilang elder na ito ay hindi lahat ay napakalakas. Hindi naman talaga mahirap na magsikap. Ang tanging magandang balita ay ang bagong gamot ng Central ay hindi pa perpekto at sapat na matatag, kaya kinailangan nilang hanapin ang himpilan ng Central sa mahiwagang lugar ng dagat sa lalong madaling panahon at sirain ito sa isang iglap. Kung hahayaan silang magpatuloy sa pag-unlad, magiging napakalaki ng banta. Kapag naperpekto na ng sentro ang medisina, maaari na silang gumawa ng maramihang biohumans. Hindi na nila kailangang maghintay pa sa yugto ng pagbuo ng lupa, magagawa na nilang walisin ang Sky-class island. Isipin mo, isang hukbo na binubuo lamang ng mga taong may hiteng katawan sa bundok, gaano kaya kitikot ang kanilang lakas. Hindi man lang nila kayang harapin ng harapan ang halimaw sa dagat na si Tide. Bukod dito, ang isang nakakatakot na hukbo ay maaaring magbagong anyo anumang oras at agad na sumulong sa yugto ng paghahati ng lupa. Mahirap ding matukoy kung mayroon silang kakayahang labanan ang yugto ng paghahati ng dagat pagkatapos ng ikatlong pagbabago. Kahit na mayroon lamang itong kakayahan na isang atake sa yugto ng Sea Rift, napapatay sa kanya pagkatapos gamitin, isa pa rin itong talagang nakakatakot na kapangyarihan. Habang iniisip ito ni Terence, lalo niya itong nararamdamang seryoso. Akala niya ay masasama na ang Spirit Beast Clan at ang Central Alliance, pero kung ikukumpara sa mga biohuman ngayon, wala lang iyon. Pinangunahan ng Spirit Beast ang daan, at paminsan-minsan ay nag-iiwan ng mga marka si Terence. Biglang tumigil ang 2 maliliit na espiritong halimaw at tumingin sa kaliwa't kanan. Halatang nawalan sila ng direksyon. Mabilis na pinahinto ni Terence ang kanyang kabayo at tumalon pababa para tumingin sa paligid. Isa itong normal na mountain valley, at wala siyang makitang mali. Bumababa sila mula sa langit. Itinaas ni Terence ang kanyang ulo para tumingin sa langit, mayroon na siyang mga hula.
Dahil dito, naputol muli ang mga pahiwatig. Kung gusto pa niyang magpatuloy, hindi niya alam kung saan magsisimula. Ang pamilyang Brown lang ang mga taong kinaiinisan niya sa Mistiko at Dibisyong Dagat, hindi ba? Para maging eksakto, sina Ryan at Paeng mula sa pamilyang Brown ay sina Ryan at Paeng. Nagkataon lang na nandito silang dalawa. Sa oras na ito, biglang tumalon ang espiritu ng malaking pulaka sa dagat ng Chi ni Terence. Ang maliit na espiritual na halimaw na nagbabantay kay Ryan ay tumatakbo patungo sa lugar na ito. Sa madaling salita, si Ryan ay papunta sa lugar na ito. May mali talaga sa lalaking ito. Kasabwat kaya siya ni Central. Kung hindi siya maaaring pumunta rito sa oras na ito para samahan si Paeng sa kanyang misyon, hindi ba? Tinaas ni Terence ang kilay at binitawan ang renda, hinayaan ang kabayo na bumalik sa paaralan ng mag-isa. Pagkatapos ay hinabol niya si Ryan. Kumislap ang figure ni Terence, sinusundan ng dalawang spirit beast patungo sa direksyon kung saan nanggaling si Ryan. Pero sa sandaling ito, may nangyari, biglang nawala ng contact si Terence sa spirit beast na humahabol kay Ryan. Para mas maging eksakto, ang kaunting banal na sentido ng malaking pulaka ay tuluyang nawala ng contact sa maliit na espiritual na halimaw. Hindi ka panipaniwala ang ganitong sitwasyon. Hindi pa ito nangyari noon. Bago ito, tanging ang maliit na spirit beast na ipinadala pabalik sa illusionary mist space at ang 10 little spirit beast na itinalaga upang protektahan ang Skybolt Pig sa katimugang isla ang nasa ganitong sitwasyon. Gayunpaman, ito ay kadalasang dahil sa distansya sa pagitan nila. At ang maliit na espiritong halimaw na iyon na nararamdaman pa rin niya ngayon ay tiyak na hindi mawawala sa kanyang saklaw ng pandama, maliban na lang kung bigla itong pumasok sa ibang espasyo, tulad ng ilusyonaryong espasyo ng hamog. Kakaiba yan. Hindi ba siya nagkamali sa pagpasok sa isa pang malayang espasyo, o natuklasan ba siya at agad na dinala? Nagpapanik si Terence. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at inilagay ang dalawang spirit beast sa kanyang bag bago ginamit ang kanyang lightning escape technique para pumunta sa lugar kung saan siya nawala ng contact. Wala nang pakialam si Terence sa galaw at huminto nang malapit na sila. Ibinuka niya ang kanyang mga pakpak na parang multo, at tahimik na lumipad sa mababang altitude, pasulong na parang multo. Sa isang iglap, narating na niya ang tinatayang posisyon. Sa kasamaang palad, wala nang natira rito. Maging ang maliit na spirit beast o si Ryan, lahat sila ay nawala ng walang bakas. Kumalat ang espiritual na pandama ni Terence, ngunit wala siyang nakitang anuman. Sa loob ng maikling panahon, nakatakas si Ryan ng walang bakas. Tila imposibleng sabihin na ang lalaking ito ay may kakayahang mag-teleport. Senior Ghost, aabalahin na naman kita. Matutulungan mo ba akong tingnan kung may anumang pagbabago bago sa espasyo o mga pasukan sa espasyo dito? Limitado ang kakayahan ni Terence, kaya wala siyang nakita. Mabilis niyang hinanap ang bagay na iyon at pinakawalan ang dalawang maliliit na spirit beast. Umaasa siyang mahahanap niya ang maliit na spirit beast na nawala dahil sa koneksyon at pandama sa pagitan nila. Walang problema yan. Sanay na ako. Tumawa ng kakaiba ang multo at tamad na sumanib sa sentido espirito ni Terence upang suriin ang paligid. Si Terence mismo ay wala sa panganib, kaya ang multo ay lubos na kalmado. Sa kanyang palagay, isa na lang itong maliit na spirit beast na nawawala, ano ba ang problema? Gayunpaman, interesado pa rin siya sa isyu ng kalawakan, kaya naman agad siyang lumabas. Sigurado ka bang nawala ang maliit na bagay na iyon dito? Mukhang walang anumang abnormalidad sa espasyo. Naghihinalang tanong ng multo kay Terence matapos niyang suriin ang paligid. 6,552. Kamakailan lang ay pinag-aaralan ng sampaang ito ang space array flag. Bagamat isa lamang itong hindi kumpletong array flag, napakalalim ng mga batas na kasama rito. Sa makatuwid, ang bagay na ito ay mayroong napakalalim na pag-unawa sa kalawakan. Kung talagang mayroong spatial scale na katulad ng nauna, tiyak na matutukoy nilang dalawa ang problema gamit ang kanilang mga divine senses. Gayunpaman, wala siyang nakita. Normal lang ang lahat. Dapat nandito na, pero hindi ako sigurado sa eksaktong lokasyon. Hindi maaaring lumagpas ang error sa 200 metrong radius. May katiyakang sabi ni Terence. Tutal, taglay niya ang banal na pandama ng malaking pulaka sa kanyang dagat ng Chi. Hanggat nasa loob siya ng saklaw ng pandama, matutukoy niya ang tinatayang lokasyon. Hindi naman ganoon kalaki ang radius na 200 metro.
Kung gagamitin natin ng magkasama ang ating soul consciousness, kahit na isang space array pa ito, makakahanap tayo ng ilang clue. Pero ngayong normal na ang lahat, sa tingin ko dapat kang mag-isip ng ibang paraan. Alam na ng multo ang pasikot-sikot sa bagay na ito, pero wala na talaga siyang ibang pagpipilian. Senior Ghost, pinaghihinalaan ko na may nakatuklas sa maliit na espiritual na halimaw, pagkatapos ay agad itong nabihag, o sinira pa nga. Kung ganoon nga, ang taong umatake sa atin ay malamang nasa yugto ng paghahati ng dagat. Mukhang hindi naman lahat ng mga taong ipinadala ng kabilang panig ay walang kwenta. Seryoso ang mukha ni Terence habang maraming ideya ang pumapasok sa isip niya. Tama. Bagamat ang lakas ng maliit na bagay na iyon ay umabot pa lamang sa yugto ng pagbuo ng lupa, ang katawan nito ay halos walang kamatayan, maliban na lang kung mayroong malaking agwat sa pagitan ng kanilang lakas. Bata, kailangan kong ipaalala sa iyo na mukhang napakalakas ng kalaban. Mag-ingat ka. Huwag mong ilagay ang sarili mo sa gulo. Kung hindi mo talaga kaya, pumunta ka sa Feiyang College at humingi ng tulong. Matibay ang pundasyon ng Feiyang College at dapat ay kaya mong harapin ang misteryosong gurong iyon. Seryosong payo ng multo kay Terence, sinasabihan itong huwag sumugal ng mag-isa. Kung walang ebidensya, paano makakakilos ng ganoon kadali ang akademya? Kahit tumulong pa si Tia Zhang para magsalita para sa kanila, natatakot ako na sa pinakamaraming pagkakataon, tanging mga taong kapantay ni Tia Zhang lamang ang lalabas para tingnan ang sitwasyon. Kung tama ang ating haka-haka, ang lakas ng kabilang panig ay dapat na mas mataas kaysa kay Tia Zhang. Umiling si Terence, tinatanggihan ang ideya. Hindi niya alam ang gagawin, kaya pumili siya ng hindi inaasahang direksyon at palihim na pumasok. Hindi na siya sinubukang hikayatin ng malademonyo, magaling tumakas si Terence, at mayroon siyang anting-anting para sa teleportasyon. Mayroon din siyang itim na butil ng polaka, kaya hindi naman siya tuluyang walang kalaban-laban. Hindi siya mamamatay kahit mag-imbestiga pa siya. Kasabay nito, 7 hanggang 8,000 milya ang layo mula kay Terence. Kasabay ng isang kislap ng liwanag, lumitaw ang lalaking nakamaskara na nakasuot ng itim na damit sa tuktok ng isang tigang na bundok dala si Ryan. Pagkatapos, inihagis niya si Ryan sa lupa. Sugo. Anong nangyayari? Medyo nahihilo pa rin si Ryan at hindi niya maintindihan ang pagkakaiba ng hilaga at timog. Nahirapan siyang bumangon ng may naguguluhang tingin at yumuko ng may paggalang. Ano sa tingin mo? Hindi mo nga alam na sinusundan ka. Gusto mo bang malaman ng lahat ang relasyon natin bago mo pa malaman? Malamig ang boses ng lalaking nakamaskara na nakasuot ng itim na roba. Halatang hindi siya nasisiyahan sa kakayahan ni Ryan. Anong pagsubaybay? Nino. Bahagyang natigilan si Ryan. Bagamat hindi siya nang ahas na tanungin ang lalaking nakamaskara na nakasuot ng itim na damit, hindi talaga siya naniwala. Nang umalis siya sa palengke, binigyang pansin ni Ryan ang sitwasyon sa likuran niya at naglagay pa ng 2 maliliit na patibong. Gumawa siya ng bilog para siguraduhing walang susunod sa kanya bago siya buong tapang na lumapit. Sinusundan. Gaano kaya kalakas ang ekspertong iyon? Ang kasalukuyan niyang pagkakakilanlan ay isa lamang nakatatanda sa pamilya ni Paeng. Sino ang magpapadala ng eksperto para subaybayan siya? Hindi ka naniniwala sa akin. Sumanghal ang lalaking nakamaskara na nakasuot ng itim na roba at ikinumpas ang kanyang kamay. Isang bola ng liwanag na may mga alon ng tubig ang lumitaw sa hangin. Sa loob ng bolang ilaw ay naroon ang maliit na spirit beast na nawala ng contact si Terence. Ano ito? Medyo natulala si Ryan. Hindi pa siya nakakita ng ganito sa bola ng liwanag. Hindi mahalaga kung ano man iyon. Ang mahalaga ay sinusundan ka ng bagay na ito. Malinaw na may layunin ito. At masasabi ko sa iyo nang may pananagutan na hindi ito isang tunay na espiritong halimaw, kundi isang bihirang puppet. Kung mayroon mang puppet, natural lang na may amo ito. Na-target ka na. Kung hindi dahil dito, hindi ko sana sinayang ang isa sa aking mahahalagang talisman sa teleportasyon. Kumikirot ang puso ng lalaking nakamaskara at nakasuot ng itim na roba nang banggitin niya ito. Hindi madaling makakuha ng isang teleportation talisman na kayang mag-teleport ng mga tao ng magkakasama. Para hindi mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan, gumastos din siya ng malaking halaga. Pasensya na, Sugo, hindi ko inakalang may tatarget sa akin.
Tama, si Terence siguro yun. Maliban sa batang to, wala nang ibang pupunta at magbabantay sa akin. Nababalot ng malamig na pawis ang noo ni Ryan habang hinihila palabas si Terence na parang nakakita ng dayami na makapagliligtas ng buhay. Hanggat nakalagay ang pangalan ni Terence, malamang na mababago ang galit ng sugo. Mabuti na lang at may utak ka. Ganoon din ang naisip ko, kaya dinala kita palayo. Hindi ko sinayang ang mahalagang talisman na pang-teleportasyon na iyon ng walang kabuluhan. Ibinalik ng lalaking nakamaskara na nakaitim ang kanyang kamay at hinawakan ng ball ang ilaw na ginamit upang ikulong ang maliit na spirit beast. Gayunpaman, sapat na ito upang mahuli ang maliit na bagay na ito. Maaari kong pag-aralan kung paano gumawa ng ganitong uri ng puppet mamaya. Medyo advanced na ang puppet na ito. Kung magagawa ko ito ng maramihan, magiging napakalakas nito. Espesyal na sugo, sa tingin mo ba ay may paraan si Terence para gawin ang mga puppet na ito? Kung papatayin natin siya, maaaring makuha natin ang paraan para pinuhin ang puppet na ito. Nakatanggap ako ng maaasahang balita na si Terence ay nasa lugar na iyon para sa isang misyon. Dapat ba natin siyang puntahan at patayin? Gustong patayin ni Ryan si Terence ngayon din, kaya ginawa niya ang lahat para atakihin ang lalaking nakamaskara. Para sa kanya, hindi masukat ang lakas ng lalaking nakamaskara, at ang pakikitungo kay Terence ay magiging madali lang. Hindi na kailangang magtago. Ikaw ang pumatay kay Terence. Nasabi ko na dati, hindi tayo makikipag-ugnayan kay Terence. Sa talino ng batang yan, malamang nahulaan na niya na ang organisasyon natin ang may pukana nito mula sa iyo, pero wala siyang masasabi kung walang ebidensya. Dahil dito, ito ang una at huling beses na ililigtas kita. Kailangan mong alagaan ang sarili mo sa hinaharap. Agad na binalaan ng lalaking nakamaskara at nakasuot ng itim na roba si Ryan na iwaksi ang ideyang ito. Sugo, kung totoo ang sinasabi mo, nagsisimula na akong paghinalaan ni Terence. Ano ang dapat kong gawin? Ang pagsubok sa mga sundalong halimaw ay nagsisimula pa lamang at malayo pa ito sa pagiging perpekto. Kailangan pa ba nating magpatuloy sa ibang lugar? Mapait na tanong ni Ryan sa lalaking nakamaskara na nakasuot ng itim na damit. Sa orihinal na plano, hindi mahalaga kung matuklasan man sila, ngunit tiyak na hindi sila matutuklasan ng ganoon kabilis. Kailangan niya munang maperpekto ang estado ng isang beast soldier bago niya matapang na may palm sa iba kung gaano kahanga-hanga ang kanyang pamilyang Brown. Halimaw na sundalo. Ikaw ang nagbigay ng pangalan. Tumango ang lalaking nakamaskara at nakasuot ng itim na damit. Hindi naman masama ang pangalang ito. Tawagin na natin itong sundalong halimaw mula ngayon. Ang Gayuma ay maaari ding tawaging Gayuma ng halimaw. Ryan, nakagawa na ako ng bagong Gayuma ng halimaw. Handa na ba ang mga kalahok sa pagsubok? 6,553. Huwag kang mag-alala, sugo. Handa na ang lahat. Pero sa pagkakataong ito, medyo minadali. 33 lang ang inihanda namin. 20 sa kanila ay nasa orihinal na yugto ng sanggol, at 13 sa kanila ay nasa yugto ng profound. Maingat na sinuri ni Ryan ang lalaking nakamaskara na nakasuot ng itim na roba. Sa kasamaang palad, hindi siya nagpakita ng anumang balat, kaya paano niya makikita ang ekspresyon nito? Napakaliit. Nasaan ang mga lalaking sakripisyo ng pamilya Brown mo? Ang lalaking nakamaskara na nakasuot ng itim na damit ay halatang hindi nasisiyahan. Kung hindi dahil sa pamilyang Brown na nagbigay sa kanya ng mga eksperimental na paksa, hindi sana siya nakipagtulungan kay Ryan. Espesyal na sugo, hindi madaling sanayin ang mga tauhan ng pamilyang Brown na nagsasakripisyo, at hindi ko sila magagamit ng marami. Kung lahat sila ay magiging mga eksperimental, paano natin mapapatuloy na mahuhuli ang mga bagong eksperimental sa hinaharap? Ang 33 magsasaka ay nabihag ng mga tauhan ng ating pamilyang Brown na nagsasakripisyo. Hindi naglakas loob si Ryan na maging mabagal at mabilis na nagpaliwanag, sa takot na magalit ang lalaking nakamaskara. Kalimutan mo na, 33 na. Pagkatapos ng pagsasaayos ng Beast Transformation Medicine, mas mataas ang success rate. Sayang at masyadong mahina ang orihinal na infant stage. Hindi ko alam kung ilan ang mabubuhay sa huli. Sumanghal ang lalaking nakamaskara at nakasuot ng itim na roba at hindi na nagpatuloy sa pagpapahirap kay Ryan. Sugo, kung gayon, pumunta tayo sa lugar kung saan ginaganap ang mga eksperimento.
Kailangan nating bumalik ng ilang libong milya. Tumingin si Ryan sa kanyang kinaroroonan at bahagyang nahihilo. Habang nagmamadaling bumalik ang lalaking nakamaskara at si Ryan, lubos na nadismaya si Terence. Hindi niya mahanap kung saan nagpunta ang maliit na spirit beast. Mula nang makuha niya ang 20 maliliit na spirit beast na ito, bukod sa isa na nagkusa na bumalik sa illusion fog space, ito ang unang pagkakataon na tunay niyang nawala ang maliit na spirit beast na iyon. Bata, dahil hindi mo mahanap si Ryan, bakit hindi ka nalang bumalik sa Feiyang College at hanapin si Paeng? Malamang ay kinontak niya si Ryan. Baka makakuha ka ng ilang mahahalagang impormasyon. Hindi na nakatiis ang molditang to, pag-aaksaya lang ng oras si Terence sa pagtakbo ng walang patutunguhan ng ganito. Mas mabuting hanapin na lang niya si Paeng na baka may hindi inaasahang mangyari. May katuturan iyan. Hahanapin natin si Paeng at pipilitin natin siyang sabihin sa atin ang kinaroroonan ni Ryan. Gulong-gulo ang isip ni Terence, kung hindi niya mahanap si Ryan, gagawin din iyon ni Paeng. Gayunpaman, kailangan kong ipaalala sa iyo na wala kang anumang konkretong ebidensya. Kung aatakihin mo ang sarili mong kaklase sa academy, at ang kaklase mo ang may sama ng loob sa iyo, madali itong magdudulot ng hindi pagkakaunawaan sa academy. Nagbigay ng mungkahi ang sampa ang iyon, pero sinabi rin nito kay Terence ang mga disbentaha. Maliban na lang kung aakyat si Terence at gagamitin ang kanyang essence spirit para lumunin o halughugin ang kanyang kaluluwa, hindi magiging ganoon kadaling mapapagsalita si Paeng. Kapag ginamit na nila ang mapang ipong pamamaraang ito, wala nang magagawa pa. Kung wala silang makukuha, malamang na ibabagsak ng paaralan si Terence. Senior Ghost, sa tingin mo ba alam ito ni Paeng? Sulit ba naharapin natin ang panganib na ito? Nag-alangan si Terence. Kung mag-isa lang siya, wala siyang magiging problema sa pakikitungo kay Paeng kahit pa kalabanan niya ang paaralan ng Feiyang. Pero naroon pa rin si Natalie, at kinailangan ni Terence na mag-isip para sa kanya. Hindi niya maaaring basta na lang tumakas at iwan ang kanyang nakababatang kapatid na babae rito. Nagkita na sina Paeng at Ryan dati, pero mahirap sabihin kung may isisiwalat si Ryan kay Paeng. Kaya pwede mo namang tanungin si Paeng, pero dapat gumamit ka rin ng mga pamamaraan, hindi ng dahas. Ang nakapangangilabot na bagay ay nagpaalala sa kanya. Sa katunayan, kung minsan, posible munang hanapin ang kahinaan ni Paeng at saka ito gamitin. Tumanggaw si Terence at aalis na sana nang mapansin niya si Natalie at ang dalawa pagamit ang kanyang spirit sense. Terence, Lil, bro, bakit ka tumakbo ng ganito kalayo mag-isa? Nasaan ang anak mong humahabol sa hangin? Nakita ni Natalie si Terence mula sa malayo at ngumiti, sakay ng kanyang kabayong hinahabol ng hangin upang salubungin ito. Alam mo kung gaano ako kabiles. Magiging pabigat sa akin ang batang kabayong humahabol sa hangin, kaya hinayaan ko muna itong bumalik. Hindi inakala ni Terence na babalik si Natalie. Hindi ba't nagparamdam na ito sa kanya na ibalik siya? Kuya Linford, may nakita ka ba? Babalik kami sa lalong madaling panahon pagkabalik namin. Nakahabol din si Ryan sa oras na ito. Kaya ang lalaking ito ang nagmamadaling bumalik. May nahanap akong taong tila kamag-anak ng mga halimaw na iyon. Magkapareho ang kanilang aura, kaya gusto ko silang sundan ng palihim, pero nabigla pa rin ako sa huli. Umiling si Terence. Hindi siya nagsasabi ng totoo, pero hindi rin naman siya nagsisinungaling. Sa bilis mo, naiwan ka pa talaga. Ganito ba kalakas ang kabilang panig? Nagbago ang ekspresyon ni Ryan. Nakita niya mismo ang teknik ni Terence sa pagtakas gamit ang kidlat. Hindi niya maisip na may mas mabilis pa kay Terence. Tunay ngang makapangyarihan siya. Bagamat hindi ko siya nakita ng harapan, sa aking tansya ay isa siyang eksperto na lumampas na sa ganap na antas ng paghahati ng lupa. Marahil ay ayaw niyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan at kinaroroonan, kaya hindi niya ako inatake. Kung hindi, malamang ay wala akong laban sa kanya. Bamantong hininga si Terence. Hindi lahat ay may kakayahang maglaho ng walang bakas ang isang spirit beast. At ang pagkawala ni Ryan ay tiyak na kagagawa ng misteryosong amo na ito. Kung hindi nagkakamali si Terence, dapat ay taga-Central ang misteryosong amo na ito. Iniiwasan nila siya dahil sa kontrata. Gayunpaman, hindi niya alam kung ang lalaking ito ay ang lalaking may itim na sombrerong kawayan mula sa katimugang isla, o kung ibang tao ito.
Gayunpaman, ang pangalawang posibilidad ay tila mas malamang. Tutal, napakahalaga ng Katimugang Isla, lalo na pagkatapos pumirma si Terence ng kontrata sa Central. Ang ugnayan sa pagitan ng Central at ng Spirit Beast Clan ay kailangang mapanatili ng mas maingat. Hindi maaaring basta umalis ang lalaki sa oras na ito. Sa itsura nito, medyo malakas ang kapangyarihan ng Sky-class Island. Ang mga high-level practitioner na kasama nila ay hindi mas mababa sa alinman sa mga sinaunang bahay, at maaaring mas malakas pa kaysa sa karamihan sa kanila. Gayunpaman, alam ni Terence na ang dahilan kung bakit hindi siya direktang inatake ng Central, maliban sa kasunduang maaaring masira anumang oras, ay dahil sa komprontasyon sa mas mataas na antas. Hindi pa lubos na namamahala ang sentro sa Sky-class Island, kaya ayaw nilang madaling masira ang maselang balanseng ito. Kung nagkaroon sila ng malaking pagbabago sa pag-unlad ng Biochemical Warrior, hindi na sila magiging ganoon kagalang-galang kay Terence, baka masira pa nila ang kasunduan. Kapatid na Linford, sinabi mo bang ang lakas ng taong iyon ay umabot na sa kaharian ng pagdurog ng dagat? Nagulat si Ryan matapos marinig iyon. Ang kaharian ng pagdurog ng dagat. Hindi pa nga nakakatuntong ang kanyang ama sa kaharian ng pagdurog ng dagat. Kalahating hakbang pa lang siya sa kaharian ng pagdurog ng dagat. Bagamat may mga eksperto sa kaharian ng pagdurog ng dagat sa Feyang Academy, tiyak na hindi sila marami. May patriarka nga ang pamilyang Meyer, pero hindi siya madaling umatake. Dahil pinili ng kabilang panig na gawin ang mga bagay-bagay sa rehiyon ng kabundukan ng pamilyang Meyer, kinailangan niya maging mapagmatsyag. Posible, pero hula lang. Naunawaan ni Terence ang ikinababahala ni Ryan, ngunit hindi siya masyadong nagsalita. Mahirap hulaan ang mga kilos ng Central. Maaaring hindi nila ibunyag ang kanilang pagkakakilanlan bago magtagumpay ang plano, o maaaring palihim nilang paksain ang pamilya Meyer para maging maayos ang plano. 6,554. Kuya, kung nag-aalala ka, magpadala ka ng mensahe pabalik at sabihin mo kay tatay at sa iba pa na mag-ingat. Hindi ako naniniwala na may maglalakas loob na guluhin ang pamilya Meyer sa kabundukan. Magkaugnay ang isipan ni Frida at ng kanyang kapatid. Bagamat hindi niya ito sinabi ng malakas, naiintindihan niya ang ibig nitong sabihin sa isang tingin pa lamang. Bumalik na rin tayo. Wala nang ibang makikitang clue ngayon. Tiningnan ni Terence ang sumisinghot na spirit beast na dala ni Natalie, at umiling. Walang anumang pagtutol si Natalie, ngunit hindi lubos na sumang-ayon si Ryan. Kapatid na Linford, maghanap tayo ng mga palatandaan. Bagamat maaaring napakalakas ng kalaban, hindi ito dapat maging malaking problema kung susundin lang natin sila. Nag-aalala si Ryan tungkol sa kaligtasan ng bundok, kaya gusto niyang hanapin ang taong tinutukoy ni Terence. Sa katunayan, naghihinala si Ryan. Naisip niya na sumusobra lang si Terence. Hindi niya nga alam kung mayroon ba talaga itong kaaway sa kaharian ng hiting dagat. Kuya Meyer, makinig ka sa akin. Dito muna tayo sa ngayon. Mapalad ka at hindi ka namin natunton. Kung talagang may nahanap ka, natatakot akong hindi ka na makakabalik. Kahit pa may teknik si Terence para makatakas sa kidlat, hindi niya magagarantiya na makakatakas siya mula sa isang Sea Rift cultivator. Terence, gusto kong malaman kung may napansin ka ba dati. Pinabalik mo ba kaming tatlo ngayon lang dahil akala mo haad lang kami sa mga galaw mo? Hindi ba? Biglang sumabog ang galit ni Ryan. Tila pinag-alab ng mga salita ni Terence ang galit sa kanyang puso. Kapatid na Meyer, ikaw. Ibinuka ni Terence ang kanyang bibig para magpaliwanag, ngunit napagtanto niyang pareho pala ang iniisip niya. Hindi mo kailangang magpaliwanag, alam kong iyon ang iniisip mo. Kung ganoon, maghiwalay na tayo sa hinaharap para hindi na tayo magkasakitan. Hindi ito makakabuti para sa magkabilang panig. Malamig ang mukha ni Ryan. Pinigilan niya ang galit na kakaputok lang, pero hindi ibig sabihin nito ay wala na siyang galit. Hindi niya kailanman inamin ang pagkatalo, at ang pagtrato sa kanya ni Terence ay isang lantaran na paghamak. Paano niya ito matitiis? Kapatid, ikaw. Medyo nagulat si Frida at hindi sinasadyang gusto siyang hikayatin. Gayunpaman, agad niya itong naintindihan. Tutal, kambal silang magkapatid. Si Ryan ang nakakaalam ng iniisip ni Frida. Bilang henyo ng pamilyang Meyer, may sarili ring pagmamalaki si Ryan.
Bagamat malakas si Terence, hinangaan niya ito, ngunit hindi niya minamaliit ang sarili. Sa kabaligtaran, pakiramdam ni Ryan ay si Terence ang kanyang pinakamagaling na kalaban. Habang lumalakas si Terence, mas lalo siyang magkakaroon ng motibasyon para mahabol at malampasan ito. Ito ang dapat gawin ng isang henyo ng pamilyang Meyer, hindi ang umasa kay Terence at makinig sa lahat ng sinasabi niya. Hindi niya sinusubukang lokohin si Terence sa pamamagitan ng pagbuo ng isang team kasama niya sa pagkakataong ito ay dahil naranasan nilang lahat ang krisis sa biohazard ng magkasama, at mas madaling mag-imbestiga ng sama-sama. Kaya ang ugali ni Terence ang pinakamalaking pagyurak sa kayabangan ni Ryan. Ang pagmamalaki ng isang henyo ang nagpasabog kay Ryan. Kuya Meyer, mali ang pagkakaintindi mo. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay. Hindi niya sinasadyang maliitin si Ryan, ngunit ang bagay na ito ay may kinalaman sa puso ng bagay na ito. Kahit na si Ryan ay nasa yugto ng paghahati ng dagat, maaaring hindi siya makalaban. Kuya Linford, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Ako, si Ryan, ay mayroon ding sariling pagmamalaki. Isa kang napakabuting kaibigan at isa ring napakabuting kalaban. Tunay ngang may agwat sa pagitan ng ating lakas, ngunit huwag kang mag-alala, tiyak na malalampasan kita. Ikinumpas ni Ryan ang kanyang kamay at pinutol si Terence, naghiwalay tayo, hindi para makipaghiwalay sa iyo. Magkaibigan pa rin ang mga kaibigan, at ang mga kalaban ay kalaban pa rin. Natahimik sandali si Terence bago bumantong hininga. Naiintindihan ko, malaki ang ambisyon ni Kuya Meyer. Dahil ganoon nga, maghiwalay na tayo. Gayunpaman, bilang isang kaibigan, bibigyan pa rin kita ng payo. Ang kalaban na ito ay lampas sa iyong imahinasyon. Hindi nakipagtalo si Ryan sa kanya. Tiningnan niya ng malalim si Terence at bahagyang tumango. Tinawag niya si Ryan at nagpatuloy sa paghahanap gamit ang kanyang spirit beast. Bagamat si Terence ay isang kaibigang karapat-dapat sa pakikipagkaibigan, isa rin siyang kalaban na kailangang malampasan ni Ryan. Mula ngayon, kailangan niyang malampasan ang target na ito. Natalie, sasamahan ko ang kapatid ko para tingnan kung may mga lead. Gusto mo bang bumalik kasama si Terence o sumama sa amin? Bumantong hininga rin si Frida, medyo nainas siya sa masasakit na salita ni Terence. Para na silang magkaibigan ni Natalie sa unang pagkikita, at bihira ang magkaroon ng ganito kabuting matalik na kaibigan. Hindi magandang maghiwalay dahil lang dito. Babalik muna kami ni Little Junior Brother sa academy. Dapat kayong lahat mag-ingat. Kung ang kabilang panig ay napakalakas, humanda kayong gamitin ang teleportation talisman anumang oras para makatakas. Huwag ninyong pilitin ang inyong sarili. Bihira para kay Natalie na magsalita sa ganito kamature at tahimik na tono, at si Terence naman ay natigilan. Alam ko, bumalik muna kayo. Hahanapin ko kayo pagbalik ko. Nakita ni Ryan na malayo na ang nalakad ng kanyang kapatid at hindi na nagsalita pa. Dali-dali siyang sumigaw at mabilis na hinabol ito. Pagkatapos umalis ng dalawa, bumalik si Natalie kay Terence, kapatid na Terence, si Ryan ay hindi naman masamang tao, medyo mayabang lang talaga siya. Akala niya ay may talento siya, pero hindi niya inaasahan na mas malakas ka sa kanya. Kaya nga natatakot siyang hamakin mo siya. Oo nga, pero ano nga bang magagawa ko? Nawawalan na rin ako ng pag-asa. Napangiti ng mapait si Terence. Nakakapagod magkaroon ng kaibigang may mataas na pagtingin sa sarili. Kalimutan mo na yan, balik na lang tayo. Alam din ni Natalie na walang paraan para malutas ang problemang ito. Hinayaan na lang niya si Ryan na unti-unting malampasan siya. Kung hindi niya kaya, makukumbansi siya. Walang mga tagalabas sa pagkakataong ito, kaya kinuha ni Terence ang flying saucer at isinakay dito si Natalie at ang batang kabayong humahabol sa hangin, at lumipad pabalik sa paaralan. Kung tungkol naman sa magkapatid na Meyer, natural lang na hindi sila basta-basta pabayaan ni Terence. Hindi pa rin kalayuan sa kanila ang 5 maliliit na spirit beast, at kung may mangyari man, kayang-kaya ni Terence na lumapit. Siyempre, kung makakasalubong niya ulit ang tahimik na practitioner na iyon, wala talaga siyang magagawa. Itinabi ni Terence ang flying saucer nang malapit na sila sa paaralan, at pumasok kasama si Natalie. Kung tungkol naman kay Paeng, wala pang plano si Terence na gumawa ng kahit ano sa kanya. Plano niyang maghintay at tingnan kung magkokontak pa rin sina Paeng at Ryan.
Kung may gagawin man siya kay Paeng ngayon, aalertuhan nito ang kalaban at magdudulot ito ng gulo sa kanya. Nang bumalik silang dalawa sa Batang Eagle Peak, nagkataong nakita nila si Rose Ann. "Terrence, nakabalik ka na ba galing sa misyon mo? Nasaan ang magkapatid na Meyer?" Sinalubong siya ni Rose Ann ng may ngiti. "Instructor Rose, may natutunan ako ngayon, o masasabi mong wala?" Sabay na bumati sina Terrence at Natalie, ngunit nagmadali siyang sumagot sa tanong. "Anong ibig mong sabihin sa kaunting pakinabang? Ano ang gusto mong sabihin?" Itinuro ni Rose Ann si Natalie. Pamilyar na sila sa isa't isa. Hindi naman matanda si Rose Ann at masasabing isa siyang guro at kaibigan ng mag-isa. 6,555. Sa katunayan, minsan ay talagang hinahangaan ni Terrence si Natalie. Tila mayroon siyang likas na pagkahilig, at kahit saan siya magpunta, mabilis siyang nakakakuha ng pabor ng mga tao at mahalin. Isa nga itong kamangha-manghang katangian. Nakahanap si Terrence Jr. ng kalaban na may katulad na aura ng mga halimaw na iyon, ngunit hindi niya nakita ang tao. Ayon sa kanyang haka-haka, ang lakas ng tao ay maaaring umabot sa kaharian ng pagdurog ng dagat. Kaya nga sinabi kong may nakita ako, ngunit pareho lang din ito ng kawalan ng nakita. Tumalon si Natalie sa tabi ni Rose Ann, hinawakan ang braso nito, at sinabi ang sitwasyon. "Terrence, nakahanap ka ba ng kalaban sa mapang wasak na kaharian ng dagat? May kaugnayan ba ito sa mga halimaw na iyon?" Nagulat si Rose Ann, at medyo naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Ang kalaban ay sangkot talaga sa paghati ng dagat. Medyo seryoso iyon. "Oo, pero wala akong ebidensya para patunayan ang level niya, kaya wala akong nakita. Pero hinala lang yon. May gagawin ba ang Academy?" Tanong ni Terrence, hindi umaasa ng marami. "Natatakot ako na hindi iyon posible." Nag-atubili sandali si Rose Ann at sa wakas ay umiling. "Kung mayroon kang konkretong ebidensya na natagpuan mo ang ekspertong iyon sa yugto ng paghahati ng dagat, tiwala pa rin ako na maaari kong hilingin sa Academy na palibutan at hulihin siya. Ngunit ngayon, wala nang ebidensya. Walang maniniwala rito ng madali." Umiling si Terrence, inaasahan na ito, kung tutuusin, kaya hindi naman talaga siya nabigo. "Sa palagay ko, kung hindi natin ito bibigyang pansin sa lalong madaling panahon, natatakot akong magdulot ito ng malubhang kahihinatnan. Natatakot ako na ang 10 halimaw na ating nakasalamuha ay gawa ng tao. Dapat ay mga puppet na sundalo sila na gawa mula sa mga taong cultivator, at sila mismo ang Sumire dahil hindi sila sapat na perpekto." Hindi sinabi ni Terrence na isa itong bio-human dahil hindi maiintindihan ni Rose Ann. "Napaka-interesante ng ideya mo. Hindi natin maaaring isantabi ang posibilidad na iyon." Tumanggaw si Rose Ann. "Mukhang gawa ng tao ang mga halimaw na iyon. Matatag ang kanilang mga katawan sa yugto ng pagbuka ng bundok, ngunit sa yugto ng pagbuka ng lupa, kahit na tumaas ang kanilang lakas sa depensa, hindi sila matatag. Kung hahayaan silang maging matatag, tiyak na magiging isang sakuna ito." Sakuna, hindi naman pinalabis ang dalawang salitang ito. Kung isa itong puppet sa pambungad na entablado, hindi sana masyadong nag-aalala ang Feyang College. Sa pormasayo ng depensa ng kolehiyo, hindi sila tuluyang madudurog, ngunit hindi naman sila magiging walang kapangyarihang lumaban. Gayunpaman, kapag ang mga puppet na ito ay mayroon ng matatag na lakas ng yugto ng pagbuo ng lupa, hanggat bumubuo sila ng isang malaking hukbo, ang Feyang College ay malilipol sa isang kisap mata. Instructor Rose, seryoso kong iminumungkahi na iulat mo ito sa mga nakatataas sa akademya. Pinakamabuting hanapin natin ang lungga ng kalaban ng maaga at tuluyan silang lipulin bago pa man sila lumaki. Hindi inaasahan ni Terrence na gagawin ng paaralan ang lahat para labanan ang Central, ngunit sapat na ito para sa eksperimentong bio-human. Naiintindihan ko. Susubukan ko ang aking makakaya. At ikaw, ang iyong Panginoon, ay hindi maaaring hindi makialam. Ako ay isang instructor lamang ng bagong estudyante, wala akong sapat na kapangyarihan. Tanging sa iyong Panginoon lamang magkakaroon ng isang bagay na maaaring tingnan. Sige. Sige. Matagal na akong hindi dinadalaw ng aking Panginoon. Bakit hindi ko na lang samahan si Instructor Rose para hanapin ang aking Panginoon? Humajejek si Natalie at hindi nag-atubiling hilahin ang kanyang Panginoon, si Jinmo, sa tubig.
Isang munting bata, ilang araw pa lang ang nakalipas at matagal na kitang hindi nakikita. Napakaabala ng iyong amo nitong mga nakaraang araw, at lumapit pa siya sa akin para hilingin na alagaan at gabayan ka. Alam mo na ba kung gaano kamahal ka ng iyong amo? Ngumiti si Roseanne. Kaya nga hindi mo siya mahanap ngayon kahit gusto mo. Tatandaan ko ito. Pagkatapos kong pag-usapan ito sa iyong guro, kakausapin ko ang mga nakatataas sa kolehiyo. Sana ay mabigyan nila ito ng pansin. Tila hindi matutupad ang kagustuhan ni Natalie na makita ang kanyang Panginoon. Instructor Rose, kung mayroon kang anumang balita, pakisabihan po kami kaagad. Alam ni Terence ang mga patakaran ng paaralan, hindi ito isang bagay na maaaring madaliin. Inilahad niya ang kanyang kamao kay Roseanne. Huwag kang mag-alala. Ngumiti si Roseanne at kumaway palm sa kanilang dalawa. Little senior sister, nitong mga nakaraang araw, dapat kang manatili na lang sa patio at maglinang. Banal na pandama, tunay na chi, pagpino ng katawan, maaari mong linangin ang kahit anong gusto mo. Pinabalik ni Terence si Natalie sa ikalawang bahay at ipinaalala rito. Little junior brother, talagang iniisip mo akong pabigat. Kaya pala galit si Ryan, medyo galit din ako. Sinadya ni Natalie na palakihin ang kanyang mga pisngi at manlaki ang kanyang mga mata, nagkunwaring galit na galit. Hindi kita nakitang pabigat. Ikaw mismo ay ganyan din ang iniisip mo, kaya ako ang sinisisi mo. Alam ni Terence na nagbibiro lang si Natalie. Kung talagang may pakialam siya, hindi niya sana sinabi ng malakas. Sinisisi kita, sinisisi kita. Malinaw na siya ang aking nakababatang kapatid, kaya paano siya naging mas makapangyarihan kaysa sa akin? Nakakapangilabot ito, saan ko ilalagay ang mukha ko bilang ang nakababatang kapatid? Humajejek si Natalie, ang kunwari hindi kasiyahang nararamdaman niya ay matagal nang nawala. Sige, mananatili ako rito at maglilinang ng maayos. Susubukan ko ang aking makakaya para hindi maging pabigat sa iyo sa hinaharap. Hindi ko sinabing pabigat ka. Delikado lang talaga sa pagkakataong ito. Hindi ko nga kayang alagaan ang sarili ko, kaya hindi ko magagarantiya ang kaligtasan mo. Bamantong hininga si Terence. Tiningnan ni Natalie ang nag-aalalang mukha ni Terence at biglang pinagsisihan ang pagpapabaya niya noon. Kung mas malakas lang siya ngayon, hindi lang siya magiging pabigat, kundi magiging malaking tulong din siya kay Terence. Kaya, nakapagdesisyon na si Natalie na magsanay ng husto sa pagkakataong ito at maging mas malakas sa lalong madaling panahon nang sa gayon ay makatayo siya sa tabi ni Terence gamit ang sarili niyang lakas, nang hindi maging pabigat dito. Sige, Terence Lil, bro, pwede ka nang umalis. Siya nga pala, kahit medyo mayabang si Ryan, magkaibigan pa rin kami ng ate niya. Huwag mong hayaang may mangyari sa kanya. Nag-aalala pa rin si Natalie para sa kaligtasan ng kanyang matalik na kaibigan. Huwag kang mag-alala. Tumanggaw si Terence bilang pagsang-ayon. Kahit hindi magsalita si Natalie, may 5 maliliit na spirit beast na nagpoprotekta sa kanya. Kung hindi man lang nila ito kayang tiisin, wala nang silbi kung aalis pa si Terence. Pagkatapos magpaalam kay Natalie, bumalik si Terence sa kanyang bakuran. Malapit lang ang bakuran ni Paeng, pero ayaw niyang ipaalam sa kalaban, kaya ang magagawa na lang niya ay ang patuloy na magtiis at huwag munang hawakan si Paeng. Pinalabas niya ang 2 natitirang spirit beast para bantayan ang bakuran ni Paeng at sinimulan ang sarili niyang cultivation. Kailangan niyang tapusin ang kanyang akumulasyon sa lalong madaling panahon upang mapabuti ang kanyang lakas. Kung hindi, hindi na niya kakailanganin ang Central para kumilos. Ang mga biohuman na ito lamang ay sapat na para magbigay sa kanya ng sakit ng ulo. Kinabukasan, iminulat ni Terence ang kanyang mga mata at nakatanggap ng mensahe mula sa maliit na spirit beast sa tabi ni Zane sa palengke. Matagumpay na nakalusot si Zane sa yugto ng pagbuka ng lupa. Nagbunga ang pagsusumikap ni Zane, at sa wakas ay nakarating siya sa yugto ng pagwawasak ng mundo. Sa antas na ito, kapag bumalik na si Zane sa masayang lambak, isa na siya sa mga nangungunang iilan. Habang tumataas ang kanyang lakas, tataas din ang kanyang kapangyarihan at katayuan. 6,556. Sa wakas, may magandang balita. Nag-impake si Terence at ginamit ang kanyang mga pakpak na parang ghost speed para lumipad papunta sa palengke.
Gayunpaman, bilang paggalang kay Terence, ang pakikitungo ni Zane kay Terence ay mas naging magalang kaysa dati. Boss Terence, dumating ka na. Sasabihin ko sana sa iyo na matagumpay akong nakarating sa yugto ng pagbuo ng lupa. Guru. Magalang na pagsaludo at pagbati ni Zane sa kanya. Wala siyang kaiabangan ng isang magbubungkal na nagwawasak ng lupa. Pumunta ako dahil alam ko ang tungkol dito. Hindi mo ako binaygo. Madali mong narating ang yugto ng pagbukas ng lupa at ang iyong lakas ay medyo matatag. Bahagyang ngumiti si Terence. Nakita niya na tagumpay ni Zane ay halos perpekto. Halata ang epekto ng kanyang akumulasyon. Sa tulong ng malabong tableta ng yin, hindi lamang matagumpay na nalagpasan ni Zane ang harang ng yugto ng paghahati ng lupa, kundi napatatag din niya ang kanyang lakas sa unang yugto ng paghahati ng lupa. Sa madaling salita, hanggat patuloy na naglilinang si Zane ng mag-isa, malamang na makakalusot siyang muli sa maikling panahon at makakapasok sa tugatog ng unang yugto ng kaharian ng paglikha ng mundo. Arg! Salamat lahat kay Boss Terence, kung hindi dahil sa kanya, malamang habang buhay na akong natigil sa tuktok ng Mountain Opening Realm. Nabigla si Zane. Hindi niya inakalang alam na ni Terence ang tungkol sa kanyang tagumpay. Mas lalo pa siyang natakot. Sige, tapusin na natin ang mga formalidad. Nawala ang ngiti ni Terence at naging seryoso siya. Maging independent ka. May kailangan akong ipagawa sa iyo, pero baka medyo mabigat na para sa iyo. Boss Terence, anong pinagsasabi mo? Sabihin mo lang kung kailangan mo ako. Ako, si Zane, ay hindi man lang sumimangot. Hindi ba't isang sampal sa mukha ko ang sabihing pinahihirapan ako? Naging seryoso ang ekspresyon ni Zane habang taos-puso siyang nagsasalita. Kung gayon, diretso na ako, gusto kong bumalik ka sa dagat ng Golden Class. Nakagawa ka na ng isang tagumpay. Kung magpapatuloy ka sa paglilinang ng mag-isa dito, maaaring tumaas ang iyong lakas sa ibang antas, ngunit ang bagay na ito ay apurahan, kaya maaari lang kitang abalahin. Hindi nakipagtalo si Terence, mas makabubuting hayaan na lang si Zane ang humawak nito. Anong masama sa pagbalik sa Golden Class area? Boss Terence, nakakatawa ka. Hindi na madali para sa akin ang makarating sa maagang yugto ng paglikha ng mundo, at hindi ko inaasahan na makakarating ulit ako sa lalong madaling panahon. Kaya kung mayroon kang kailangan, boss, sabihin mo lang sa akin, gagawin ko talaga ang aking makakaya. Tinapik ni Zane ang kanyang dibdib. Natural lang na gumawa ng mga bagay para kay Terence, at hindi naman ito mahirap. Sige, makinig ka. Bumalik ka sa dagat na dilaw at tulungan mo akong mag-imbestiga kung may mga katulad na halimaw. Kung mayroon, kailan at saan, at kung mayroon pa. Dahil doon, inilarawan ni Terence ang mga biohuman. Dahil ang Central District ang lumikha ng halimaw na ito, maaaring lumitaw din ang lugar ng Golden Class Sea. Ang banta ng plano ng Central ay tiyak na mas mataas kaysa sa Sea Expedition ng Spirit Beast Clan noong nakaraang pagkakataon. Pinaghihinalaan pa nga ni Terence na ang ekspedisyon sa dagat ay isa lamang panangga sa usok na nilikha upang kolektahin ang mga gene ng mga espirito at mga halimaw sa dagat. May ganoong halimaw. Boss, huwag kang mag-alala, sisimulan ko ang pag-iimbestiga pagdating ko sa Golden Class area at sasabihin ko sa iyo ang resulta sa lalong madaling panahon. Naging seryoso ang ekspresyon ni Zane. Kung talagang lumitaw ang halimaw na ito sa dagat dilaw, magugulo ang dagat dilaw. Tutal, ang lakas ng isang mountain opening cultivator ay makapangyarihan na sa rehiyon ng Yellow Sea. Ngunit malamang na mabibigo ang mga pagsisikap ni Terence sa pagkakataong ito. Gusto sanang gawin ng Central ang eksperimento sa dagat ginto, ngunit masyadong mababa ang level ng mga kalahok doon, kaya't hindi na nila tinahak ang dagat ginto at dumiretso sa mahiwagang dagat. Kung babalik ka ng mag-isa, wala kang kakayahang mangalap ng impormasyon. Humanap ka ng dalawang tao. Sa tulong nila, doble ang makukuha mong resulta sa kalahati ng pagsisikap. Maraming kakilala si Terence sa lugar ng Golden Class Sea, at may ilan na maaaring makatulong. Kumuha siya ng isang maliit na bote ng jade. Ito ay isang tableta ng henna. Pumunta ka sa Yellow Sea at hanapin si Yvonne Fuller ng Yellow Sea Academy Alliance. Ibigay mo ito sa kanya para sa akin at sabihin mo sa kanya ang tungkol dito.
Dapat seryosohin niya ito. Si Ifan ang namamahala sa School Alliance sa Yellow Region. Kapag nabalitaan niya ito, tiyak na iimbestigahan niya ito. Nangako na si Terence kay Zane na dadalhin niya ang Hinadan dati, at tinupad niya ang kanyang pangako sa pamamagitan ng pagpapahintulot kay Zane na dalhin ito. Sige, personal ko itong ibibigay. Tinanggap ni Zane ang maliit na bote ng jade at maingat na itinago ito. Ito ang henepil na maaaring magpataas ng tsansa na makalusot sa yugto ng paghahati ng dagat mula sa yugto ng paghahati ng lupa. Wala siyang ibang magawa kundi ang mag-ingat. Gayunpaman, wala ni Katie ting na balak si Zane na pag nasaan ito. Hindi niya kailangan ang tableta ng ahas sa dagat ngayon. Kahit na kailangan niya, naniniwala siyang kaya itong gawin ni Terence anumang oras, tulad ng tableta ng yin na magulo sa pagkakataong ito. Ang komportableng sumunod sa isang mahusay na refiner, hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa mga sangkap. Talagang kakaiba ang isang boss na tulad ni Terence. Ang isa pa ay ang vice-presidente ng Yellow Class Route Management Association, si Hihao. Medyo madaldal ang matandang ito, pero mabait naman siyang tao. Malamang gagawin niya ang lahat para makatulong pagkatapos marinig ito. Kapag nahanap mo na siya, subukang umalis agad hanggat maaari, kung hindi, natatakot akong hindi mo na magagawa. Gustong matawa ni Terence nang maisip niya ang pagiging madaldal ni Hao, lalo na nang makausap niya sina Jinmo at Natalie ng ilang araw. Muntik nang mabaliw ang dalawa. Sige. Tumango si Zane. Ang focus niya ay ang pagkumpleto ng misyon. Kung tungkol naman sa sobrang pagsasalita, hindi niya ito pinansin. Gaano pa kaya siya kayang magsalita? Nagpaalam si Zane kay Terence at nilisan ang pamilihan patungo sa lugar ng Golden Class C. Kung tungkol naman kay Terence, pumunta siyang muli sa parehong lugar. Hindi bumalik ang magkapatid na Meyer buong gabi, at sila ay medyo duwag, hindi bumabalik hanggat hindi nakakahanap ng mga palatandaan. Mabuti na lang at naroon pa rin ang 5 maliliit na spirit beast na nangangahulugang wala sila sa panganib. Ayaw makipagkita ni Terence sa dalawa, kaya't sila na lang ang gumawa ng sarili nilang gawain. Mas maginhawa para kay Terence na mag-isa. Halos kasabay ng pag-alis ni Terence sa palengke ay natapos ni Ryan at ng lalaking nakamaskara ang kanilang pangalawang pagbabago bilang isang beast soldier. 5 lamang sa 33 kalahok sa pagsubok ang nakaligtas. Sa 5 ito, isa lamang ang nagbago mula sa pagiging isang nascent soul. Sugo, maganda ang antas ng tagumpay sa pagkakataong ito. Malaking pagbuti ito kumpara sa unang batch. Si Ryan ay lubos ng nasiyahan sa ratio na ito. Tumangaw siya at yumuko habang nagsasalita ng may mapang-akit na ekspresyon. Sa pagkakataong ito, inayos ko ang lakas ng gamot. Kung hindi, sa tingin mo ba ay makakatagal pa ang mga cultivator sa nascent soul stage? Mas makabubuti kung maghanda ka ng mas maraming cultivator sa mahiwagang ascension stage at sa mga susunod pa. Mas makabubuti kung nasa mountain opening stage sila. Kung hindi, ang epekto ng gamot ay lubos na mababawasan. Malamig na sumulyap ang lalaking nakamaskara at nakasuot ng itim na roba kay Ryan. Opo, espesyal na sugo. Huwag kayong mag-alala. Inutusan ko na ang aking mga nasasakupan na gawin ito. Mula ngayon, tiyak na tututukan natin ang mga kalahok sa pagsubok sa yugto ng profound. Gayunpaman, medyo mahirap pa ring hulihin ng buhay ang isang cultivator sa yugto ng paunang yugto. Tutal, napakahirap hulihin ang isang cultivator sa yugto ng paunang yugto nang walang anumang pinsala. Tiningnan ni Ryan ang lalaking nakamaskara na nakasuot ng itim na roba at nagreklamo ng may nahihiyang ekspresyon. 6,550 ito. Walang gaanong halaga ang bagong pagsubok sa soul stage, masyadong mataas ang pinsala. Kung naging kapaki-pakinabang lang ito, hindi ko na kailangang pumunta sa mistiko na lugar ng dagat, at mas madali sana akong direktang pumunta sa lugar ng Yellow Sea. Humagalpak sa paghamak ang lalaking nakamaskara at nakasuot ng itim na roba. Sa totoo lang, sa tingin ko kung mapabagsak natin ang isang akademya, hindi na magiging problema ang mga eksperimento. Ano sa palagay mo, Sugo? Inikat ni Ryan ang kanyang mga mata at nagbigay ng isang nakakabaliw na mungkahi. Aatakehin ang isang akademya. Kolehiyo ng Feiyang. Ano ang gagamitin mo para atakehin ito? Ngumisi ang lalaking nakamaskara at nakasuot ng itim na damit.
Gamit ang kanyang lakas, hindi niya pinanggahasan na pukawin ang kolehiyo ng Feiyang. Ang mga matatandang halimaw sa loob ay hindi peke. Kung magdudulot siya ng gulo, masisira ang plano ng Central. Sugo, huwag muna nating pag-usapan kung paano natin aatakihin ang akademya. Pag-usapan muna natin ang mga benepisyo ng pag-atake sa akademya. Ang pagpapatala sa akademya ay nagsisimula sa mahiwagang yugto ng pag-akyat. Sa madaling salita, lahat ng mga estudyante sa akademya ay nakakatugon sa mga kinakailangan para maging isang eksperimento. Lalo na't ang mga talento ng mga estudyante ay medyo namumukod-tangi. Kung gagamitin sila bilang mga paksa ng eksperimento, ang antas ng tagumpay ay tataas ng malaki. Habang nagsasalita si Ryan, ang kanyang mga mata ay nagpapakitan bahid ng pananabik. Tama ka. Halos lahat ng mahuhusay na profound stage cultivator ay nasa Mystic Division C Academy. Kung magagamit natin ang mga estudyanteng ito bilang test subject, magiging napakataas ng success rate. Tumango ang lalaking nakamaskara at nakasuot ng itim na roba bilang pagsang-ayon kay Ryan. Tama iyan. Kaya sa tingin ko ang direktang pag-atake sa isang academy ay napakahalaga sa ating plano. Kumukulo ang dugo ni Ryan habang nagsasalita siya. Sige, kung ganoon ay iiwan ko na ito sa iyo. Tandaan, hindi ako sisipot, kaya ikaw na ang bahala sa lahat. Kung mapabagsak mo ang Feiyang College, bibigyan kita ng kredito. Mahinahong sabi ng lalaking nakamaskara at nakasuot ng itim na roba. Natigilan si Ryan. Kung hindi kikilos ang lalaking nakamaskara, paano niya masasakop ang kolehiyo ng Feiyang? Lalo na ang paaralan ng Feiyang, kahit ang isang paaralang nasa ikatlong baitang ay kayang pumatay sa kanya ng walang iniiwang buto. Sugo, kung gayon maghintay tayo hanggang sa magkaroon tayo ng mas mahusay na sundalong halimaw. Maaari itong maging layunin natin sa kalagitnaan ng termino. Tumawa ng matamlay si Ryan at mabilis na tinakpan ang butas na kanyang hinukay. Inaabangan ko ang iyong pagganap. Huwag mo akong bitawan. Walang pakialam na sumulyap ang lalaking nakamaskara at nakasuot ng itim na roba kay Ryan, at walang emosyon ang kanyang tono, subukan mo ang 5 bio soldier na ito. Kailangan nating ihanda ang susunod na batch ng mga eksperimento sa lalong madaling panahon. Kailangan natin ng mas marami pa. Kung hindi, mahihirapan akong makahanap ng paraan para mapabuti ang mga ito dahil kakaunti lang ang mga eksperimento. Oo, titipunin ko ang susunod na pangkat ng mga kalahok sa pagsusulit sa lalong madaling panahon. Aalis na ako at gagawa ng aking mga eksperimento ngayon, sugo. Tumango si Ryan na parang manok na tumutukan ng kanin, at nilisan ang lihim na pansamantalang himpilan kasama ang 5 sundalong halimaw. Pagkaalis ni Ryan, umalis din ang lalaking nakamaskara at nakasuot ng itim na damit. Kailangan niyang bantayan ang kalagayan ng mga sundalong halimaw para hindi siya masyadong malayo kay Ryan. Direktang iniunat ng bagong halimaw na sundalo ang pangit nitong mga pakpak na hindi pa sapat ang gulang at ikinumpas patungo sa lugar ng nakaraang labanan. Dahil sa pamamahagi ng misyon sa Feiyang College, isang maliit na grupo ng mga estudyante ang nagtipon doon upang magsagawa ng mga misyon. Ito ang pinakaangkop na lugar upang subukan ang kanilang mga kasanayan. Hindi lang siya magkakaroon ng mga kalaban, kundi maaari rin siyang makahuli ng ilang estudyante para magamit sa susunod na pangkat ng mga sundalong halimaw. Si Ryan, bilang taga-kontrol, ay sumunod sa 5 sundalong halimaw mula sa malayo at pinangunahan ang kanilang mga aksyon. Kasabay nito, ang magkapatid na Meyer ay hindi nakahanap ng anumang pahiwatig matapos ang isang araw at gabing paghahanap. Bagamat ang mga espiritong halimaw na dala nila ay may matalas na pangamoy, wala silang nakitang anumang bagong pahiwatig. Kapatid, itutuloy pa ba natin ito? Kakaunti na lang ang sakop ng misyon, at halos tapos na ang paghahanap. Ngayong may iba pang mga pangkat na kasangkot, dapat nating palawakin ang sakop o bumalik sa academy. Sawang-sawa na si Frida sa walang patutunguhang paghahanap na ito. Kung hindi dahil sa bulubunduking lugar, matagal na sana siyang nakabalik. Sige, balik muna tayo sa academy at saka palawakin ang saklaw ng ating pananaliksik. Gayunpaman, kailangan muna nating mag-ulat sa academy kung sakaling hindi ito maituturing na pagkumpleto natin sa misyon. Tumango si Ryan. Sa katunayan, medyo pagod din siya.
Walang kahit anong palatandaan sa lugar na ito, kaya sayang lang ang oras sa paghahanap. Kapatid, kapag nakarating na ang balita sa bundok, dapat handa na si tatay. Sa tulong ni tatay, hindi natin kailangang masyadong kabahan. Matagal na tayong naghahanap ng walang anumang palatandaan, ibig sabihin ay hindi pa nakakabuo ng malaking bilang ang halimaw. Naaliw si Frida. Hindi sapat ang laki ng ganoong klase ng halimaw, kaya hindi ito isang banta. Pero ang halimaw sa Sea Rift Realm na binanggit ni Terence ay isang malaking banta. Hindi tayo maaaring magbawas ng ating pagbabantay. Kahit hindi masyadong nasisiyahan si Ruyan kay Terence, alam niyang hindi magsasalita si Terence nang hindi nag-iisip. Kapatid, naisip mo na ba yan? Kahit mahanap natin yung si Splitter na yon, ano pa ang magagawa natin? Patayin natin siya. Huwag kang magbiro, kaya nila tayong sirain gamit ang kalingkingan, ano ang pagkakaiba niyan sa pagdurog ng dalawang langgam? Ano pa ang saysay kahit makatakas tayo? Pareho lang siya ni Terence, ang kalaban lang na to ang alam niya. Bamantong hininga si Meyer Yanyan. Sinusubukan niyang intindihin kung bakit ayaw silang umalis ni Terence, wala itong saysay. Naiintindihan ko. Balik muna tayo sa academy. Natahimik sandali si Ruyan at saka marahang tumango. Tumalikod silang dalawa at naglakad patungo sa direksyon ng academy. Habang nasa daan, hindi pa rin sumusuko si Ruyan sa paghahanap ng mga clue. Inutusan pa rin niya ang mga spirit beast na amuyin ang aura, umaasang makakahanap ng mga clue. Tunay ngang nakahanap siya ng mga pahiwatig at natagpuan ang aura na katulad ng sa mga halimaw na iyon. Yingluo, may problema sa direksyong iyan. Nakita ni Ruyan ang spirit beast sa harap niya kaya't nagsimula siyang gumalaw sa gilid. Determinado ito at halos hindi na mapigilan. Bigla siyang natuwa. Gaya ng inaasahan, nabubuhay pa rin ang mga halimaw na iyon. Masyado lang niyang itinago ng maayos ang sarili niya, kaya hindi siya natuklasan. Kapatid, tigilan na natin ang mga batang kabayong humahabol sa hangin at sundan natin sila ng palihim. Kung may mangyaring mali, agad na i-activate ang teleportation talisman. Hindi talaga tayo maaaring kumilos ng padalos-dalos. Alam ni Frida na hindi atras ang kanyang kapatid sa sandaling ito, kaya ang tanging naiisip niya ay ang mga kahihinatnan. Sige. Tumango agad si Ruyan. Kahit hindi niya isinaalang-alang ang sarili niyang kaligtasan, kailangan niyang isaalang-alang si Frida. Kung ang kabilang panig ay talagang nasa yugto ng paghahati ng dagat, ang pagtakas ang tanging pagpipilian nila. Kung tungkol sa kung may pagkakataon bang makatakas, hindi niya talaga naisip iyon. Tutal, hindi pa niya nakita ang tunay na lakas ng isang eksperto sa yugto ng paghahati ng dagat. Agad na sumuko ang dalawa sa mga batang halimaw na humahabol sa hangin at tahimik na sumunod sa espiritual na halimaw. Maingat silang nagtago ng kanilang mga bakas. Sa kasamaang palad, inakala nilang magaling silang magtago ng kanilang mga bakas, ngunit sa katunayan, napakagaspang nila. Kung may sariling pag-iisip ang maliliit na espiritual na halimaw sa kanilang paligid, tiyak na minamaliit nila ang mga ito. Matapos ang mabilis na pagsulong ng ilang minuto, narinig ang pabago-bagong labanan mula sa malayo. Nagkatinginan sina Ruyan at ang kanyang kapatid at agad na nakahinga ng maluwag. 6,558 Ang mga pagbabago-bago ng isang labanan ay nangangahulugan na ang magkabilang panig ay may lakas pa rin upang lumaban. Kung ang isang panig ay talagang eksperto sa yugto ng pagdurog ng dagat, ang kabilang panig ay hindi magkakaroon ng pagkakataong lumaban. Kung ang magkabilang panig ay nasa yugto ng pagdurog ng dagat, malamang na matagal nang nawasak ang lugar na ito. Pumunta ka roon at tingnan mo. Lumingon si Ruyan upang tingnan si Frida. Bagamat nagtatanong ang tono ng kanyang boses, tahimik na nakahakbang na ang kanyang mga paa pasulong. Magkaugnay ang isipan ng kambal, kaya alam niyang hindi tot-utol si Frida. Umikot lang ang mga mata ni Frida at tahimik na sumunod sa kanya. Di nagtagal, silang dalawa ay 7 o 800 metro na ang layo mula sa labanan. Dahil nahaharangan sila ng mga puno, wala silang makita, at ang kanilang banal na pandama ay hindi sapat ang lakas upang magsaliksik roon. Habang papalapit sila, unti-unti ring humina ang mga shockwave mula sa labanan. Walang duda, ito ang patunay na malapit ng mapagpasyahan ang tagumpay.
Matapos sumugod ang mga sumusubaybay na espiritong halimaw, bigla silang tumalikod at tumakas papunta sa gilid bago pa man sila makapasok sa labanan. Hindi mababa ang kanilang espiritual na katalinuhan, at alam nilang maghahanap lamang sila ng kamatayan kung susugod sila. Kuya, hindi ko alam kung may mga estudyante mula sa academy sa loob. Dapat ba kaming tumulong? Tanong ni Ruyan. Hindi malinaw ang sitwasyon. Manatili ka rito at huwag kang gagalaw. Pupunta ako roon at titingnan ko. Maging handa kang sumuporta o umatras anumang oras. Kumaway si Ruyan nang hindi lumilingon at umorder ng walang pag-aalinlangan. Alam din niya na magiging lubhang mapanganib ang pagpunta roon. Talagang hindi magandang hayaan si Frida na sumugal kasama niya. Sa oras na ito, kailangan niyang protektahan ang kanyang kapatid. Kapatid, hindi ka ba natatakot na mas mapanganib para sa akin na mag-isa rito? Kung magsasama-sama tayong dalawa, mapoprotektahan pa rin natin ang ating mga sarili. Kung maghihiwalay tayo, isa-isa lang tayong matatalo. Mabilis na sabi ni Frida. Mahalaga ang oras at agad siyang sumunod. Sige, tara na. Natahimik sandali si Ruyan. Hindi niya ito pinigilan at palihim na lumapit. 5 halimaw na may pangit na pakpak sa kanilang mga likod ang nakapalibot sa 5 estudyante ng Feiyang College. Malinaw na isa silang pangkat ng mga senior student na may misyon, ngunit natapos na ang labanan sa pagitan ng 2 panig. May 5 halimaw na nakatayo, at ang 5 estudyanteng napapaligiran nila ay pawang walang malay sa lupa. Malinaw na tuluyan na silang natalo ng kabilang grupo. 5. Kuya, ano ang dapat nating gawin? Ililigtas ba natin siya? Nakaramdam ng panlalamig si Frida sa kanyang puso. Ang mga maaaring makapasok sa kolehiyo ng Feiyang ay pawang mga taong may talento. Marahil silang dalawa ay mas may talento kaysa sa 5 walang malay na estudyante, ngunit pumasok sila sa paaralan 1 taon na ang nakalilipas, kaya ang kanilang lakas ay maaaring hindi mas malala kaysa sa kanila. Magliligtas ng mga tao. Kung ililigtas natin sila, sino ang magliligtas sa atin? Huwag kang magpakatanga. Sinama ni Ruyan ang tingin ang kanyang kapatid. Hindi halata ang aura ng 5 halimaw. Halos kapareho lang ito ng noong una silang nagkita. Hindi na kailangang sabihin pa, lahat sila ay mga body practitioner na maihahambing sa simula ng bundok. Hindi kayang tiisin ng 1 halimaw na iyon ang mga kahihinatnan, lalo na ang 5. Susubukan ba niya ang kamatayan? Kung tungkol naman sa 5 senior na iyon, hindi naman sa ayaw silang iligtas ni Ruyan, pero hindi niya sila kayang iligtas. Kapatid, bakit sa tingin mo hindi pumapatay ng tao ang mga halimaw na iyon? Wala lang silang malay na 5. Maaari kayang gamitin mo sila bilang pain para akitin ang mga reinforcement at kubkuban sila. Si Frida ay hindi isang mainitin ang dugong dalaga na puno ng katwiran, kaya agad siyang kumalma. Posible. Ang isa pang posibilidad ay kailangan sila ng mga halimaw na ito para mabuhay. Kung bakit, mahirap sabihin. Yingluo, bumalik ka sa academy para humingi ng tulong. Babantayan ko sila. Kalmado si Ruyan. Sa totoo lang, napakadelikado ng sitwasyon, kaya nakaisip siya ng isang magandang dahilan para hayaan muna si Frida na makatakas sa panganib. Sige na, babantayan ko sila. Hindi na kailangang magtanong pa si Frida para malaman kung ano ang iniisip ng kanyang kapatid. Wala na siyang ibang pagpipilian. Minsan, hindi laging maganda para sa kambal na magkaugnay ang kanilang mga isipan. May malasakit si Ruyan sa kanyang kapatid na babae, ngunit may malasakit din si Frida sa kanyang kapatid na lalaki. Minsan, nag-aaway silang dalawa hanggang sa maging abala na sila at pagkatapos ay hindi napapansin ang isa't isa. Gayunpaman, kapag nahaharap sa panganib, walang sino man ang atres. Iisipin nilang lahat na harangan ang kutsilyo para sa isa't isa. Huwag kang magulo. Kapatid mo ako, kailangan mong makinig sa akin. Bilasan mo at umalis ka, kung hindi ay huli na ang lahat. Lumingon si Ruyan at galit na tinitigan si Frida, ipinapahiwatig na hindi niya dapat sayangin ang kanyang oras dito. Walang oras si Frida para magsalita ng dumilim ang langit sa itaas nila. Tumangala sila at nakita nilang dalawa sa 5 halimaw ang tahimik na lumipad sa ibabaw ng kanilang mga ulo. Sa isang kisap mata, isang marahas na tunay na enerhiya ang bumaba mula sa langit at tuluyang binalot ang kanilang dalawa.
Tara na. Nagbago ang ekspresyon ni Ruyan. Kung gagamitin niya ang transfer talisman ngayon, maaaring makatakas siya. Pero ang problema ay maaaring walang oras si Ruyan para i-activate ang transfer talisman. Kaya naman, hindi niya ito ginamit muna dahil sa takot na iwan ang kanyang kapatid na babae rito para mamatay. Hindi namamalayang pinaikot ni Ruyan ang kanyang tunay na chi gamit ang lahat ng kanyang lakas at ginamit ang ultimate skill ng pamilyang Meyer, ang pagpapalit ng mga bituin, sa pagtatangkang piliting baligtarin ang mga atake ng dalawang lalaking ito. Kasabay ng paggalaw ni Ruyan ay ang paggalaw din ni Frida. Halos sabay silang gumalaw. Ang ganitong antas ng hindi maintindihang pag-unawa ay talagang nakakatakot sa paningin ng mga tagalabas. Sa kanilang pagtutulungan, ang kapangyarihan ng secret art ng pamilyang Meyer ay agad na sumikat, na higit pa sa antas ng bawat isa bago pa man sila magsama. Bukod dito, ang target ng magkapatid ay pareho ngunit may pahiwatig na hindi nila nauunawaan. Kasabay ng isang malakas na kalabog, sabay na natapon palabas ang dalawang sundalong halimaw sa ere, at ang magkapatid na Meyer ay napilitang umatras din ng ilang hakbang. Nagtulungan silang dalawa upang ilipat ang atake ng isang sundalong halimaw patungo sa isa pa, na nagdulot ng direktang banggaan sa pagitan ng dalawang sundalong halimaw, na siyang nagligtas sa kanilang mga buhay. Kung hindi, sa ilalim ng gayong pag-atake, ang kanilang mga katawan ay malamang na nadurog na parang meat paste. Mabilis na ikinumpas ng dalawang sundalong halimaw na pinalipad ang kanilang mga pakpak at pinatatag ang kanilang mga sarili, mabilis na lumulutang sa hangin. Gayunpaman, nakaramdam ng lamig ang magkapatid na Meyer sa kanilang mga puso. Malamang na hindi sila makakatakas ngayon. Bagamat matagumpay nilang nagamit ang nagbabagong mga bituin upang depensahan ang unang bug zone ng mga palihim na pag-atake, ang lakas ng kabilang panig ay masyadong malakas. Nagdulot ito ng walang katapusang pag-ikot ng tunay na chi sa kanilang mga katawan, at ang kanilang mga braso ay labis na namamanhid. Sa isang iglap, hindi talaga sila makagalaw. Nang makita ang dalawang sundalong halimaw na sumusugod muli sa kanya, napuno ng kawalan ng pag-asa ang puso ni Meyer Jinyan. Pinagsisihan pa niya ito. Kung bumalik lang sana siya sa academy kasama ang kanyang kapatid, hindi sana siya nahulog sa ganitong mapanganib at desperadong sitwasyon. Shua. Isang serye ng magaan at nakakasilaw na tunog ang narinig. 12 ng mga di nakikitang talam ng hangin ang lumipad sa harap ni Ruyan at ng isa pang lalaki, tinamaan ang dalawang sundalong halimaw, na lumikha ng nakakamanhid na tunog ng pagkikiskisan. Sa isang iglap, ang dalawang sundalong halimaw ay nahati sa ilang piraso sa hangin, at pagkatapos ay naging ulan ng dugo, na nabasag kasabay ng isang malakas na kalabog. Anong nangyayari? Natulala si Ruyan sa biglaang pangyayari sa harap niya. Medyo nalito siya sandali. Paanong biglang nabaligtad ang sitwasyon na malapit na niyang ikametay? 6,559. Kuya! May tao rito para iligtas tayo. Mabilis ang reaksyon ni Frida nang sumigaw siya sa gulat. Napansin din ng tatlong natitirang sundalong halimaw sa di kalayuan ang biglaang pagbabago, at agad na sinimulan ang ikalawang yugto ng kanilang mutisayon. Ang isang atake na kayang pumatay sa kanila sa loob ng ilang segundo ay tiyak na nasa itaas ng yugto ng pagbuo ng lupa. Kung hindi sila papasok sa ikalawang yugto, wala silang pagkakataong manalo. Matapos mapatay ng mga di nakikitang talim ng hangin ang dalawang sundalong halimaw, nagpatuloy sila sa paglipad. Ang natitirang tatlong sundalong halimaw ang kanilang target. Siyempre, hindi isang misteryosong amo ang naglunsad ng pag-ataking ito, kundi ang 5 maliliit na spirit beast na ipinadala ni Terence para protektahan ang magkapatid na Meyer. Nako, nagsisimula na namang mag-mutate ang mga halimaw na yan. Ching-ching! Tara na! Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Ruyan nang makita niya ang ikalawang yugto ng pagbabagong anyo bilang isang sundalong halimaw. Kinuha niya ang talisman sa teleportasyon at hinimok ang kanyang kapatid na umalis. Tara na. Mabilis na sumang-ayon si Ruyan at inactivate ang transfer talisman. Hindi nila alam ang lakas ng nakatagong eksperto, ngunit nakita na nila mismo ang kapangyarihan ng ikalawang yugto ng mga sundalong nag-transform ng halimaw. Kung hindi dahil kay Rose-Ann, na nasa ganap na yugto ng paglikha ng lupa, na nagtatanggol gamit ang lahat ng kanyang lakas, maaaring tuluyan na silang nullipole.
Gayunpaman, isang bugzo lamang ng mga pag-atake ang kayang ipagtanggol ni Roseanne. Kung hindi biglang mamamatay ang mga halimaw na iyon, tiyak na hindi makakaligtas si Roseanne sa pangalawang bugzo ng mga pag-atake. Kasing lakas ba ni Roseanne ang mga ekspertong tumulong sa kanila? Hindi nang ahas si Naruyan Frida na sumugal. Umalis ang magkapatid na Meyer, ngunit hindi umalis ang maliliit na spirit beast na nagpoprotekta sa kanila. Sa halip, patuloy nilang inatake ang tatlong mutated beast soldier. Dahil bigla nilang nawala ang kanilang target na protektahan sila, ang tanging magagawa na lang nila ay ang ipagpatuloy ang kanilang naunang utos, na patuloy na umatake. Gayunpaman, nang tumama ang atake sa tatlong sundalong halimaw, tanging tunog ng kalansing ng metal ang narinig. Hindi na nito kayang basagin ang kanilang mga depensa. Lumaki ang katawan ng tatlong sundalong halimaw, at ang kanilang bagong baluti ay nagbigay ng isang napakalaking aura habang inaatake nila ang limang maliliit na spirit beast. Malinaw na tumaas ang kanilang bilis, hindi mas mabagal kaysa sa mga pakpak ni Terence na parang multo. Bagamat ang mga katawan ng maliliit na spirit beast ay hindi kasing tatag ng mga beast soldier, mayroon silang malakas na kakayahan sa pagpapagaling sa sarili at katumbas ng isang walang kamatayang katawan. Matapos tiisin ang sunod-sunod na pag-atake, ang limang maliliit na spirit beast ay hindi nasugatan, ngunit ang tatlong beast soldier ay muling nagwasak sa kanilang sarili. Bagamat nabigo muli ang pagdibog, ang sundalong halimaw ay pumasok sa ikalawang yugto ng isang hininga pa, ngunit wala itong silbi. Nang sumabog sa ere ang tatlong sundalong halimaw, dumating si Terence sa pinangyarihan. Walang pag-aalinlangan, binalot niya ang ilan sa dugo at laman ng mga sundalong halimaw gamit ang kanyang chi bago tuluyang nawasak ang pinangyarihan. Hindi alam ni Terence kung kaya niya itong pangalagaan ng ganito, pero wala namang masama kung susubukan niya. Gayunpaman, ang ambon ng dugo ay patuloy na sumabog at nagkahiwa-hiwalay sa purong chi ni Terence, maging ang nakapalibot na purong chi ay kinakalawang na dulot ng kawalan. Ang gayong napakalakas na kapangyarihan, kahit na ang mga sundalong halimaw ay ginamit lamang bilang mga sandatang pagpapakamatay, ay sapat na upang pigilan ang maraming mga Panginoon ng yugto ng pagbubukas ng lupa. Kung tungkol naman sa laman at dugo sa normal nitong estado, hindi ito tuluyang nullipol. Dahil sa tunay na chi, ang bilis ay nagsimulang bumagal din, ngunit bumagal lamang ito at hindi huminto. Hanggat may sapat na oras, tuluyan pa rin itong malilipol. Napakalakas na teknik. Wala talaga siyang iniwang anumang palatandaan. Humanga si Terence sa mga pamamaraan ng Central, talagang matyaga ang organisasyong ito, at napakaingat nila. Kung may pagkakataon, tiyak na maaalis ni Terence ang tinek na ito sa kanyang tagiliran. Sa kasamaang palad, lahat ng kalamangan ni Terence hanggang ngayon ay mga bagay na hindi nakakaapekto sa pangkalahatang sitwasyon. Kulang siya sa kapangyarihang magdesisyon. Umiling si Terence at tumingin sa limang estudyanteng nasa lupa. Kumuha siya ng isang flying saucer at inihagis ang mga ito doon bago nagmamadaling bumalik sa paaralan. Ang pagliligtas sa kanila ay isang bagay na ginawa ni Terence habang papunta, at wala siyang oras para alagaan sila pagkatapos niyang bumalik sa paaralan. Iniwan niya sila sa tuktok at hinanap si Roseanne. Nang makita niya si Roseanne, patuloy pa rin sa pagkain ng chi si Terence, ngunit ang laman sa loob ay kasing laki lamang ng itlog. Instructor Rose, ito ang laman ng mga halimaw na iyon. Kakalabs lang nito. Pakiusap ibigay mo ito sa mga nakatataas sa akademya para sa inspection sa lalong madaling panahon. Wala nang oras si Terence para magsalita pa at ibinigay na ang chi kay Roseanne. Bahagyang nagbago ang magandang mukha ni Roseanne. Nang makita ang patuloy na pagkalat ng laman at dugo, mabilis niyang kinuha ang totoong chi ball at naghanda upang hanapin ang mga nakatataas sa kolehiyo. Ito ay napakabihirang ebidensya upang patunayan na umiiral nga ang banta. Gayunpaman, sa pagkagulat ng lahat, matapos mailipat ang tunay na masa ng enerhiya sa kamay ni Roseanne, ang bilis ng pagkalipol ng laman at dugo sa loob ay biglang bumilis, at tuluyan itong naglaho na halos kasing bilis ng kidlat. Napanatili pa rin ni Roseanne ang kanyang tunay na enerhiya, ngunit wala nang natitira sa kanyang tunay na enerhiyang misa. Anong nangyayari? Bakit bigla na lang bumilis ang pagkalipol nito? Itinaas ni Roseanne ang kanyang ulo at tumingin kay Terence, naninigas ang mukha. Instructor Rose, ako ba ang tinatanong mo?
Naguguluhan din si Terence, ito ang unang beses na napunta siya sa ganitong sitwasyon, paano niya malalaman kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, nag-isip-isip sandali si Terence at nagkaroon ng ilang haka-haka. Nahulaan niya na ang sitwasyong ito ay may kinalaman sa katangian ng kanyang chi. Ang mga taktika sa pakikipaglaban ni Terence sa kapalaran ng langit ay may natural na kakayahan sa pagpapagaling, at ang bilis ng pagkawasak ng laman at dugo ay lubos na napigilan ng mga taktika sa pakikipaglaban ng chi ng kapalaran ng langit. Matapos ang pagbabago ni Rose-Ann, ang katangian ng kanyang tunay na chi ay ganap na nagbago. Ang pinipigilang kalikasan ng paglipol ay bumalik mula sa ilalim na parang bukal. Bago pa man makapag-react sina Rose-Ann at Terence, tuluyan ng nalipol ang laman ng sundalong halimaw. Kung hindi kita tatanungin, sa tingin mo ba tatanungin ko rin ang sarili ko? Inikat ni Rose-Ann ang tingin kay Terence at walang magawang ipinakawala ang chi sa kanyang palad, kalimutan mo na yan, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Hindi masabi ni Terence nang malakas ang kanyang hula, at tahimik na tiniis ang pag-ikot ng mga mata ni Rose-Ann. Sa pagkakataong ito, ibang team mula sa paaralan ang unang nakasagupa sa mga halimaw na iyon. 5 halimaw ang kanilang nakasagupa, at pagdating ko, wala na silang malay. Bagamat iniligtas ni Terence ang 5 estudyante, sila pa rin ang unang nakatuklas sa mga biohuman. Sila pa rin ang dapat na yumako ng kredito. Sumugod din pabalik sina Ruyan at Frida. Tila hindi sila direktang dinala pabalik sa paaralan gamit ang kanilang mga talisman sa teleportasyon, kundi sa labas, kaya medyo nahuli sila ng kaunti kaysa kay Terence. Instructor Rose, nakakita kami ng mga bakas ng mga halimaw na iyon. Ang mga senior student mula sa 5 akademya ay nabihag ng kabilang grupo. Nailigtas kami ng isang misteryosong master. Kalaunan, ang mga halimaw na iyon ay nagsimulang mag-mutate ng 2 beses, kaya ginamit namin ang talisman ng teleportation array para makatakas. Hindi na nakapagpahinga pa si Ruyan nang ibinunyag niya ang lahat bago tumango kay Terence bilang pagbati. 6,560 po. Terence, pareho ba kayo ng pinag-uusapan nila? Lumingon si Rose-Ann kay Terence. Kung mayroong 2 grupo ng mga halimaw, nangangahulugan ito na ang bilang ng mga kalaban sa lugar na iyon ay higit pa sa inaasahan. Dapat ganoon din. Pagdating ko, nakita ko si Kuya Meyer at ang iba pa na pinapagana ang transfer talisman at umalis, kaya hindi nila alam kung ano ang nangyari pagkatapos noon. Sabi ni Terence pagkatapos batiin ang 2. Kuya Linford, nakita mo ba kami? Maaari ka bang ang ekspertong nagligtas sa amin? Nagulat si Frida at walang malay na tumingin kay Terence. Ganito na ba kalakas ang lakas niya? Hindi naman talaga. Pagdating ko, nakita ko kayong pinapagana ang array talisman. Hindi ko nakita ang taong nagligtas sa inyo. Kusang loob na nawasak ng mga halimaw na iyon ang kanilang mga sarili pagkatapos ng pangalawang mutisayon, kaya sinamantala ko ang pagkakataong kumuha ng ilan sa kanilang mga laman at dugo para ipakita ito sa academy. Hindi ko inaasahan na ang kanilang mapanirang kapangyarihan ay magiging ganito kalakas na tuluyan silang maglaho pagbalik ko. Casual na paliwanag ni Terence, wala siyang planong ipakita ang maliit na spirit beast. Kumusta naman ang 5 senior students? Nasaktan ba kayo? Hindi nakalimutan ni Ruyan ang gusto nilang gawin ngunit nabigo siya. Kung totoo ang sinabi ni Terence, dapat ay maayos ang kalagayan ng 5 nakatatanda. Huwag kang mag-alala, ayos lang sila. Wala lang silang malay. Ibinalik ko na sila. Ang opinyon ni Terence tungkol sa magkapatid na Meyer ay ibang-iba na ang antas, isinugol nila ang kanilang buhay para mailigtas ang isang tao, at muntik na rin silang mamatay, pero wala na silang sinasabi tungkol dito ngayon. Terence, Meyer, ang halimaw na nakita mo ngayon, may pinagkaiba ba ito noong nakaraan? Huwag mong palampasin ang anumang maliliit na detalye. Napakahalaga nito. Tumango si Rose-Ann. Nandito lahat ang mga saksi, kaya hinayaan niya silang pag-usapan ang mga detalye. Wala akong makitang pagkakaiba. Kung may sasabihin man akong kakaiba, dapat ay kakagising lang nito. Habang tumatagal, parami ng parami ang mga balahibo na lilito sa kanilang mga pakpak. Kung may sapat na oras, maaari pa nga silang maging 2 marilag na pakpak. Kinurot ni Ruyan ang kanyang baba at sinubukang alalahanin.
Bukod sa medyo kakaiba ang mga pakpak, wala na talaga siyang maisip na ibang problema. Kakagising lang nila. Paano sila nagising? Ano iyon bago ang paggising? Mga tao? O isang espiritong halimaw? O ibang uri ng hayop? Kumunat ang noo ni Roseanne at nagtanong. Pasensya na, Instructor Rose. Matagal na tayong hindi nagkita at wala tayong mahanap na kahit anong palatandaan. Ying Luo, may nahanap ka na ba? Lumingon si Ruyan at nagtanong, ngunit umiling lang si Frida. Terence, ano ang natagpuan mo? Inilagay ni Roseanne ang huling pag-asa kay Terence, siya ang huling aalis, kaya maaaring may mapansin siyang kakaiba. Medyo, pero hindi halata. Tumanggaw si Terence, pagdating ko, ang natitirang 3 halimaw ay nag-mutate na. Matapos maglunsad ng sunod-sunod na pag-atake, wala silang makitang kalaban, kaya naglibot-libot muna sila bago tuluyang naglaho. Sinasabi mo bang lumangoy sila ng ilang sandali pagkatapos ng pag-atake? Kaya mo bang magtagal ng mas matagal kaysa noong nakaraan? Nakuha ng matalas na pandaman ni Roseanne ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Terence at agad na nagkaroon ng maling hula. Maaari kayang ang halimaw na ito ay isang evolved na bersyon ng nauna. Kung iisipin ang sinabi ni Ruyan tungkol sa kanilang mga pakpak na mas mabilog kaysa dati, mas mataas ang posibilidad na ito ay mangyari. Oo. Kahit hindi ko pa nakalkula, mahihinuha ko na pagkatapos ng pagbabagong anyo, ang halimaw sa pagkakataong ito ay mas matagal na nagtagal kaysa noong nakaraan. Kung nakasalubong natin sila noong nakaraan, baka nasa panganib tayo. Tapat na sabi ni Terence. Nasa sukdulan na ang depensa ni Roseanne gamit ang silk ribbon noong nakaraan. Kung hindi kusang masisira ang biochemical monster sa ere, tuluyang babagsak ang depensa ni Roseanne sa madaling panahon. Nakakaabala ito. Ire-report ko agad ito sa Academy. Hindi tayo maaaring umupo lang at walang gawin. Terence, Meyer, pumunta muna kayo at ipasa ang inyong mga misyon. Hahanapin ko kayo bukas, kaya huwag na muna kayong tumanggap ng anumang misyon sa ngayon. Utos ni Roseanne at nagmamadaling umalis. Nag-aalala siya na si Terence at ang iba pa ay malalagay sa panganib kung magpapatuloy sila sa mga misyon. May nagligtas sa magkapatid na Meyer sa pagkakataong ito. Kung hindi, patay na sana sila ngayon. Ang pagkawala ng 2 henyo ay isang malaking dagok sa kolehiyo ng Feiyang. Bukod pa rito, sila ay mga anak ng Panginoon ng rehiyong ito sa bundok. Kung may mangyari sa kanila, maaapektuhan ang ugnayan sa pagitan ng kolehiyo ng Feiyang at ng rehiyong ito sa bundok. Oo, alam namin. Nagkatinginan ng magkapatid na Meyer at Tumango bilang pagsang-ayon. Ang panganib sa pagkakataong ito ay nagpalinaw sa kanilang dalawa sa kanilang sariling lakas. Sa harap ng matinding lakas, ang talento ay walang saysay. Natural na tumango si Terence bilang pagsang-ayon. Sa katunayan, sa kasalukuyang sitwasyon, wala siyang magagawa para mag-isa. Kung sineryoso ito ng paaralan at kumilos, hindi mahalaga kung sumali si Terence o hindi. Kuya Linford, salamat sa pag-alis mo agad. Kung hindi, nasa panganib ang 5 estudyanteng iyon. Ikinuyom ni Ruyan ang kanyang mga kamao. Ang pangyayaring ito ay nagpalinaw sa kanya na si Terence ay hindi isang makasariling tao, at ang kanyang galit mula noon ay lubos na naglaho. Wala lang. Magkaklase tayong lahat. Bahagyang ngumiti si Terence, hindi ito isinapuso. Kaya, unang hinanap ni na Terence at ng magkapatid na Meyer ang Natalie. Tinanggap na nilang 4 ang misyon bilang isang pangkat, kaya kinailangan nilang tanggapin ang mga gantimpala nang ibigay na nila ang misyon. Habang nasa daan, nagising din ang 5 senior na iniligtas ni Terence kanina, at pagkatapos nilang magtanong-tanong, nalaman nilang si Terence pala ang nagligtas sa kanila. Pasensya na, sino sa inyo si Terence? Isang matangkad na binata sa 5 ang nakakita sa grupo ni Terence at agad silang binati ng may ngiti. Ako si Terence. Ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamao bilang pagbati. Kumusta, Junior Brother Linford? Estudyante ako na mas mataas sa iyo ng 1 taon. Roldang, nabalitaan kong iniligtas mo kami. Kung hindi, natatakot akong mapahamak kami ng husto. Kung may kailangan ka ng tulong sa hinaharap, Junior Brother Linford, ipaalam mo lang sa amin. Hindi kami tatanggi.
Magalang na nagpakilala si Roldang at taos-pusong nagpahayag ng kanyang pasasalamat kay Terence. Nakatatanda kong kapatid, masyado kang magalang. Wala akong ginawa, pinauwi lang kita. Ang mga tunay na nagligtas sa iyo ay ang dalawang ito, sina Ryan at Frida. Sila ang unang nakahanap sa iyo. Nang makita ka nilang walang malay, gusto ka nilang iligtas. Kung hindi ka nila pinatagal ng ilang sandali, baka kinuha ka na ng mga halimaw na iyon. Hindi inamin ni Terence ang papuri, bagkus ay bahagyang inikat ang kanyang katawan at inuna ang papuri sa magkapatid na Meyer. Junior brother at junior sister Meyer, maraming salamat. Uulitin ko po, hindi ko masabi kung gaano kayo kabait. Kung may kailangan kayo sa hinaharap, magtanong lang po kayo. Ako, si Roldang, ay hindi lalaki kahit nakasimangot pa ako. Hindi nagpanggap si Roldang bilang isang senior, agad siyang yumuko ng may paggalang at nagpasalamat sa magkapatid na Meyer kasama ang kanyang koponan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.